Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan at sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po, may isa pong vlogger na yung pinaka-content niya, nagpapaipal daw ang Iglesia ni Cristo. Nagpaipal daw ang Iglesia ni Cristo na makauwi itong si Rodrigo Roa Duterte. At lalo daw na sa ginagawa nila, lalong hindi makakauwi si Rodrigo Roa Duterte. Paipal daw tayo ng mga Iglesia ni Cristo. So, pakinggan po natin ang kanyang statement. Kasi ang kanyang binasa, yung nasa Rappler na report, yung in a statement aired on the Church Run Net 25 on Friday, March 21, INC spokesperson Ildwell Sabala also criticized the Marcos government for failing to heed their earlier call for peace and unity. Mga mahal na kabayan, napanood ko po ang video pong yan ni Ka Ildwell Zabala. Hindi po criniticize yan. Hindi po criniticize. Mali ang termino po dyan na criniticize ang pamahalaang Marcos. Ang sabi doon ni Ka Ildwell Zabala, hindi sana makakaroon ng kaguluhan. Hindi sana makakaroon ng kaguluhan na mas malalang kaguluhan kung pinakinggan lang na ang tingnan nila ang sana ang matingnan ay ang mabigyan nila ng pansin ay yung paglutas sa suliranin ng bansa, hindi sa impeachment ni Sara. Ano ba ang kinalaman ng pagpapakulong kay Duterte nitong sa impeachment ni Sara? Pakinggan po natin ang vlogger po na ito. Ang intensyon ng rally ng Iglesia ni Cristo, huwag niyo kami niloloko. Ayan. Niloloko daw natin ng mga Iglesia ni Cristo ang taong bayan. May ganun po ba? Niloloko ba kayo? Bakit? Sa palagay po ba ninyo, ang Iglesia ni Cristo ay talagang maka-Duterte? Baka nakalimutan ng vlogger na ito na itong si Marcos ay binutuhan din ng Iglesia ni Cristo. Nakakatawa ka, Brad? Nakakatawa ka. Hindi mo ba alam na si Duterte, si Sara Duterte at saka si Marcos ay kapwa yan tinulungan ng Iglesia ni Cristo? Huwag mong sabihin na si Duterte lang. Tapos sasabihin mo, pro Duterte kami. Nako, nagkakamali ka dyan. Parang hindi ka ata nagbabasa at hindi mo ata alam kung ano nangyayari. Hindi mo ba alam na si Marcos ay binutuhan din at pinagkaisa ng Iglesia ni Cristo? Alam mo ba yan o hindi? Nako, hindi tayo nagagalit ha? Hindi tayo nagagalit. Nakakatawa lang. Sige, pakinggan natin. Ang rally po ng Iglesia ni Cristo na nangyari noong January, ito po ay pagsuporta kay Digong. Pagsuporta daw kay Digong. Kapaloko. Mga kababayan, pagsuporta daw kay Digong yun. Alin ang pagsuporta doon kay Digong? Na pinagbabati nga ang dalawang nag-aaway na partido. Diba? Ano ang sabi ng Iglesia ni Cristo? Sa halip na magbangayan sila, mag-awayan sila, bakit hindi sila magkasundo, maging united, magkaisa, at panatili ng kapayapaan? Alin doon ang kay Digong pagsuporta doon? Nako naman itong vlogger na ito, parang nakakatawa. Pagsuporta ba yung kay Digong, ay walang pakialam doon si Digong. Si Digong. Di ba ang nag-aaway doon, si Sara at saka si Marcos, yung administrasyong Marcos, tapos sasabihin mo si Digong, wala na yun sa posisyon niya. Parang nakakatawa naman itong taong ito. Kung naluloko niyo ibang tao, wag po kami. Ay, abay, sabi niloloko daw. Ng mga babayan ito. Niloloko daw namin. Hindi ka namin niloloko, Brad. Sa totoo lang, ikaw ang paloko. Sa totoo lang, ikaw ang loko-loko. Alam mo kung bakit? Nung nagrally ang Iglesia ni Cristo, alam mo, Brad, sasabihin ko sa iyo, kung nang nagrally ang Iglesia ni Cristo, ang tagubilin sa amin ng pamamahala, napakasimple. May negatibo ka bang narinig sa Iglesia ni Cristo? At sinabing, ay, kay Duterte kami, Duterte. Nagsisigaw-sigaw ba ang Iglesia ni Cristo na Duterte? O nagsigaw ba ang Iglesia ni Cristo ng Marcos, Duterte? Walang ganun, mga kababayan. Walang ganun ang isinigaw ng Iglesia ni Cristo. Ang isinigaw ng Iglesia ni Cristo,
magkaisa, kapayapaan, at huwag kaguluhan. Nako. Siguro hindi ito nakikinig, hindi siguro ito nakikinig ng isinisigaw ng Iglesia ni Cristo. O sadyang talagang galit ka lang sa Iglesia ni Cristo. Aminin. Sasabihin ko sa inyo mga mahal na kababayan at ikaw, brother, hindi po pro Duterte ang Iglesia ni Cristo. Wala po kaming pakialam sa kanila. Sasabihin ko rin sa iyo, yung kinakampihan mong Marcos administration, binutuhan po yan ng Iglesia ni Cristo. Bingi ka ba at wala kang alam? Nakakatawa ka. Hindi mo ba alam na bago naging Pangulo si Marcos, yan ang dinala ng Iglesia ni Cristo kasama si Sara sa Unitim? Loko to eh. Loko ka. Oh, kahit ako, sa pagbuto namin, andyan yun sa baluta. Marcos Ferdinand Marcos Jr. Yan po ang pinagkaisahan at si Sara Duterte ng Iglesia ni Cristo. Loko pala to eh. Anong niloloko ka ba ng Iglesia ni Cristo? Walang Iglesia ni Cristo nang loloko. Loko ka talaga. O sige. Di ba? Hindi po natin pakikialaman ang paniniwala po ng pananampalataya ng kahit anong religion. O ayan na. Hindi daw Kahit makikialam. anong religion. Pero tingnan mo. Hindi daw siya makikialam. Pero anong ginawa mo? Nag-comment ka na ng negative. Na ang Iglesia ni Cristo ay pro Duterte at nagpapaipal. Tama ba yun? Hindi ka nakikialam tapos yan ang ang binibitawan mong salita sa Iglesia ni Cristo. Hindi mo ba alam ng panahon ng eleksyon? Baka hindi mo pa rin alam ha, si Duterte, si Vice President Sara Duterte at si Marcos kapwa silang dinala ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga namagitan ng Iglesia ni Cristo kasi silang dalawa nag-aaway. Ay loko. Kaya nga sinasaway sila na ang sa halip na mag-away sila, magbangayan sila, ang pahalagahan nila, yung trabaho nila at yung tungkulin nila sa gobyerno, sa taong bayan, na yun ang kanilang bigyan ng focus. Hindi kung puro bangayan. Kapayapaan ang sinisigaw ng Iglesia ni Cristo, hindi Duterte. May napansin ka ba? May sumisigaw ba doon na Duterte? Tingnan mo nga, panoorin mo nga yung rally ng Iglesia ni Cristo. Loko. Busngog ka pala eh. Busngog. Oh, sige. Po, para sa akin may own opinion. Kasi ako agnostic po ako eh. Oh, agnostic sa Agnostic imong po mata. Pero may respeto po tayo sa religion. O yun, may respeto lang siya sa At religion. May respeto sa religion tapos sinasabihan mo nagpapaipa lang Iglesia ni Cristo. May respeto ba yan? Ikaw talaga. Ang mga salita mo, tinitira mo ang sarili mo. Oh, diyan pa lang sa diyan pa lang sa title mo, Iglesia ni Cristo nagpaipal agad. Anong nagpaipal? Tapos sinasabi mo pro Duterte. Sigurado ka ba? Ang Iglesia ni Cristo hindi pro Duterte. Wala kayong pakialam sa mga politiko na yan kasi wala ring nabibigay sa amin yan. Nako, kahit ang sahod yan, wala kami na kukuha dyan. Ikaw talaga. Loko ka. O sige, itutuloy natin. Pagka-weird ng religion, kung sila po ay naniniwala kayo sa Rizal, na si Rizal ang Diyos, kung masaya sila sa ganyan. Isipon mo. Okay. Pati ba naman si Rizal gagawing Diyos? Loko-loko talaga. Isipan mo si Rizal, gawin mong Diyos. Ano ka? Ano yan? Santo na ginagawa niyong Diyos? Bakit si Rizal ba? Ay talagang nakakaano ka. Oh, wag mong tirahin ang Iglesia ni Cristo ha. Hindi nagpapaipa ang Iglesia ni Cristo. Ito, prangkahin kita. Kapag panahon ng eleksyon, sino ang nagpapaipal? Yung mga politiko na yan ang lumalapit sa Iglesia ni Cristo. Hindi ang Iglesia ni Cristo ang lumalapit sa politiko. Gago. Gago pala ito eh. Oh, diba? Wala talaga ito eh. Wala. Nakakainis ka. Oh. Sasabihin ko sa iyo talaga, mali ang sinasabi mo na nagpapaipal. Wala kayong pakialam sa mga politiko na yan. Magpatayan pa kayo dyan. Wala kaming pakialam sa inyo. Sige. Ang gusto lang namin, ang isinigaw namin, nag-rally kami, kapayapaan kasi nga nagkakagulo ang dalawa sana na nagkakaisa na dapat sila ang dalawang magtandem para ang Pilipinas ay mapabuti. At yung mga future generation din, mga kabataan natin, mapabuti.
Yung kapayapaan, United Nation dapat. United Nation, nagkamali tuloy tayo. We must be united as one. We are Filipino. Di ba? Yun ang dapat. Oh, may mali ba doon sa panawagan ng Iglesia ni Cristo? Sabihin mo nga. May mali ba na pagkasunduin ang dalawang nag-aaway, aber? Oh, sabihin mo nga. Ikaw talaga masyado kang... sige, ituloy natin. Po yan, importante masaya sila at wala po silang ginagambalan tao. In my own opinion. No, tapos? Pero itong Iglesia ni Cristo, mga kababayan, Yan na. di ba? Kung sila lang po ay magdadasal, Ayun. kung sila lang po ay magsasamba tuwing Sabado, tuwing Ito, magdadasal ko no. Walang Iglesia ni Cristo nagdadasal. Ikaw, ayusin mo ang mga terminology mo. Walang Iglesia ni Cristo nagdadasal. Pwede pa nananalangin. Iba ang dasal sa panalangin. Gusto mo, sampulan kita ng dasal. Yung dasal, yung sinasabi niya na, Ave Maria na pupuno ka ng grasya ang ginawa sa imo. Yan ang dasal, paulit-ulit at hindi sa puso. Ang Iglesia ni Cristo hindi po gumagawa ng ganun. Nako. Walang dasal sa Iglesia ni Cristo. Panalangin, meron. Ito talaga. Nako. Sige. Miyerkules, at para sa kanila po, si Cristo po ay isang tao, at ayan si na naman. Manalo ay anghel. Ayan. Diba? Ginagalang daw niya ang relihiyon, pero tingnan mo, nang bibira. Ikaw talaga. Ano ngayon? Ano ngayon? Nakalagay po yan sa banal na kasulatan. Gusto mo ipabasa ko sa'yo? Na mismo ang Kristo nagsabi na ako ay tao. Nagsaysay sa'yo ng katotohanan na aking narinig mula sa Diyos. Gusto mong marinig, gusto mong makita ang talatang yan? Nako. Si Kristo na nga nagsabi. Di ba? Ako ay nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig mula sa Diyos. Iba yung pinakinggan niya at iba siya na nagsasaysay na nakapakinig doon sa Diyos. Ikaw hindi ka nagbabasa ng Biblia. Nako. Ayaw mo makinig sa tagapagligtas, ayaw makinig kay Kristo. Sinong pakikinggan mo? Ang pare? Pare? Nagagalit na ako sa iyo. Pasintabi po sa mga pare. Hindi ko po kayong pinapatamaan. Nakakainis lang kasi isa na content creator na ito. Ginagawa raw anghel si Manalo at tao itong si Kristo, ang Panginoong Jesucristo. Tao si Panginoong Jesucristo, anghel si Manalo. Nako naman. Ano bang pagkakaintindi mo ng anghel? Siguro ang pagkakaintindi ng anghel ng taong ito, mga mahal na kababayan, yung may pakpak na lumilipad. Bupuls pala ito hindi nakapag-aral siguro ito. Pag sinabi mong anghel, mga mahal na kababayan, marami ang kagamitan dyan. Pag sinabing anghel, pwedeng messenger. Anong messenger? Tagapagbalita. Tagapagbalita, tagapagdala, tagapaghatid ng balita. Messenger ang tawag doon. Baka nga alam mo na messenger, tagadala ng sulat. Hindi porki anghel, sasabihin mo may pakpak o di kaya yung mga espiritu na andun sa langit. Hindi yun anghel, ang tawag ng kirubin at serapin. Wala ka talaga. Talagang nagsasalita ka, di mo alam. Sige, tutuloy natin. Wala tayong pakialam dun. Para sa akin. Walang pakialam. Ba't Pero ka pag nakikialam? pinasok na po nila ang usaping politika, wala daw siyang pakialam, pero bakit ka nang bibira? Wala talaga. Wala raw siyang pakialam, pero ba't niya binibira ang Iglesia ni Cristo? Wala ka palang pakialam, ba't mo kinuntin? Ikaw talaga. Nakakainis ka. Pero okay lang. Masaya tayo dahil nakita kita. At least, maliwanagan ang makapanood nito. Huwag mong gagawin yan, brother. Hindi namin kayo inaaway. Ano ngayon kung ang pagtingin namin kay Kristo ay tao at ang si Ka Felix ay anghel? Sa pagkaintindi mo kasi, mas mataas pa si Ka Felix kay Kristo. Nagkakamali ka doon. Hindi ganun ang aming pananampalataya. Walang makahihigit kay Kristo. Kahit si Ka Felix pa. Nako. Ang Kristo po, bugtong na anak ng Diyos. Hindi po siya ang Diyos bugtong na anak. Hindi po siya ang Diyos. Ikaliwaliwanag ng sabi ng Kristo dyan Sa John 17, 1-3. Isasabihin ko sa iyo basahin mo sa Biblia mo. John 17, 1-3. Si Kristo mismo ang nagsasabi dyan.
O ang sabi ni Kristo diyan, Ama, dumating na ang anak, parangalan mo ang iyong anak upang parangalan ka rin niya. O di ba? Parangalan mo ang anak para parangalan ka rin niya. At ito ang buhay na walang hanggan. Ito ha? Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila. Isipin mo, yung salitang ka. Makilala ka nila na iisa at tunay na Diyos. Pag hindi mo yan maunawaan, talagang masasabi ko na, mismo ang Panginoong Jesucristo nagsabi dyan, brother, baka hindi mo alam. Sa John 17:1-3. Ang pagkilala sa Diyos na iisa lang at ang Ama lang ang dapat na kilalaning Diyos, yun lang ang may buhay na walang hanggan. Wala ka nun! Kawawa ka. Si Kristo na nga nagsabi na ikaw lang Ama ang makilala na tunay na Diyos. Tapos si Kristo gusto mong i-judge siya. Hindi nga utos ni Kristo yun eh. Sabagay, sa inyo talaga maraming Diyos. Bakit? Diyos na si Kristo, Diyos pa ang Espiritu Santo, Diyos pa ang Ama. Yung tunay na Diyos ay may 7 espiritu yan. Ilan na yan? Siyam! Kaya nga sana naman nakikinig kayo sa tunay na aral. Huwag yung sarili nyo lang ang iniisip nyo, mga kababayan. Pakinggan nyo ang tunay na aral. Magsuri kayo para malaman nyo. Dahil ako, dati rin akong Katoliko. At alam mo, baka mas matindi pang panampalataya ko sa iyo, brother. Dahil dati nagdadala ako ng mga santo. Nagpo-procession pa ako. Nagsasanta Cruz pa ako. At kapag Huwebes Santo, Biyernes Santo, nako, dumadala pa tayo dyan sa mga ganyan-ganyan mga... Ay, nako. Salamat sa Diyos at tatawag ako sa Iglesia ni Cristo. O, di ba? O, itutuloy natin. Nako, nakakainis itong tao. Ibang usapan na po yun. O, ayan na. Di ba? Ibang usapan na po kasi yun. Mga kababayan. Ako po, political vlogger po ako. Hindi po ako religious vlogger. Oh. Political vlogger ka pala. Ba't ka nakikialam sa Iglesia ni Cristo? Political vlogger ka pala eh. Political vlogger ka pala. Ba't mo pinapakialaman ng Iglesia ni Cristo? Oh, dapat ang pinapakialaman mo lang yung wag mo nang banggitan ng Iglesia ni Cristo. Ay nako. Ito naman. Okay, itutuloy natin. Sige, political vlogger. Ituloy natin si political vlogger. Siyempre, ako political vlogger, nangialam sa politika, hindi ko content natin. Huwag po kayong sensitibo. Ang daming vlogger po na Iglesia ni Cristo na kinokontent ako. At wala po akong pakialam kung magalit kayo sa akin. O wala rin kaming pakialam kung i-content mo ang Iglesia ni Cristo. O diba? Pero hindi kayo magagalit sa'yo. Ay, love na love ka nga namin. O, ito sa'yo. O yan. Oh. Pero wag naman sana sasabihin mo nagpapaipa lang ang Iglesia ni Cristo. Hindi po nagpapaipa lang ang Iglesia ni Cristo. Bakit may relihiyon ba na naglakas loob na isigaw ang panawagan ng taong bayan? May ganun ba na gumawa sa maliban sa Iglesia ni Cristo? Wala. Sorry ka, wala. Kahit ang relihiyon mo hindi ginawa 'yon. Hindi kayo nagkakaisa eh. O di ba? Kahit nga sa pagboto, hindi ka nagkakaisa. Yung anak mo, ibang ibinoboto. Ikaw, iba ang ibinoboto. Asawa mo, ibang ibinoboto. O, di ba? Hindi kayo nagkakaisa. Ang tawag doon, pagkakabahabahagi. At sa Biblia, ang pagkakabahabahagi, aral ng dyablo. O, tapos, inuusig yung Iglesia ni Cristo na nagkakaisa. Nako. O, sige, tuloy natin. Opinion ko rin po sa inyo. Gets, di ba? Tama naman. Kung sila ay nagdadasal, usaping religion yan, wala tayong pakialam dun. Mali nga, hindi nga kami nagdadasal. Iba nga ang dasal sa panalangin. Ikaw naman, brother, nako, masyado ka namang mainitin. Abay, hindi kami nagdadasal. Hindi kami nagsasabi ng Ave Maria, na pupuno ko ng grasya, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Wala kaming ganun, mga mahal na kababayan. Wala kaming ganun. Baka kayo, tuwing alas 6, nagro-rosaryo pa kamo. Ay, o, di ba? Ganun. Alam ko yan. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you, woman, yan ang dasal. Paulit-ulit na sinasabi na hindi mo na maintindihan. O, di ba? Masabi na Hail Mary, Mother of God. Isipin mo ba si Mary, Mother of God? Bakit? May ipinanganak bang Diyos?
Paano naging Mother of God? Ibig mo sabihin, mas mataas pa si Maria kaysa Diyos. Na Espiritu, sa John 4:24, ang tunay na katangian ng Diyos, Espiritu. God is Spirit and He must be worshipped spiritually. He must be worshipped in truth and in spirit. Diba? Dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi sa larawan. Ako. Tapos sabihin mo, Mother of God. Bakit may Diyos, may ina ba ang Diyos? Pinapanganak bang Espiritu? Kaya sila dyan, at sa tingin nila gumagawa sila ng tama, okay po yun. Isipan mo, sa tingin daw namin gumagawa kami ng tama. Talagang tama ang ginagawa namin. Wala kaming ginagawang mali. Ay, nako. Sige, tuloy natin. Pero ito po kasi usaping politika po ito. Ano mga ngayon? Nagrereklamo kayo na nagkakahati-hati na nga po yung bansa natin, nakikihati pa kayo. Kaya nga nagkakahati-hati ang bansa natin kasi hindi kayo marunong sumunod. Diba? Hindi kayo marunong makinig sa hinaing ng taong bayan. At hindi rin kayo marunong sa tinatawag, yung mga iba natin, hindi nila lahat ha, pero marami sa kanila ang hindi sinunod ang due process. Kung sinunod lang sana ang tama na pamamaraan, di ba? Kung sinunod lang sana, edi wala sana mag-aalma. Bakit marami ang umalma? O dahil doon, ikaw talaga. Tingnan mo, hinuli nga na, diffusion lang, wala ngang red notice pa yun eh. O bakit dinala agad doon? Hindi man lang dito nilete sa Pilipinas? O wala bang kapangyarihan ang judicial system dito sa Pilipinas? Sabihin mo nga kung tama o mali. Tama ba yun? Hindi nga binigyan na kausapin ng anak mismo. Ang anak, pati ang counsel. Di ba? Deprivation of rights yun. Hindi mo ba alam yun? Agad isinakay para ilarga agad, parang abduction ang nangyari dun eh. Sige, tuloy natin. Tignan nyo sabi niya dito. Okay, sabi niya dito, saan naman? Basahin natin dito. Iglesia ni Cristo opposes Duterte arrest, hits Marcos government. This is the first time the Iglesia ni Cristo... naniwala naman agad ito sa nabasa niyan, sa Rappler. Hindi lahat ng nababasa mo tama, mga mahal na kababayan. Pumunta ka sa Iglesia ni Cristo para malaman mo kung ano talaga ang pinakatotoo, ang pinakadahilan. Huwag yung kung anong nabasa mo na marami naman mga fake news na kumakalat, iyan ang pinagbabasihan mo ng statement mo. Wala talaga. Ay, nako, kababayan. Ay, magbagong buhay ka na. Magbagong buhay ka. Iglesia ni Cristo opposes Duterte arrest. Hindi kami nag-oppose doon. Ang sinabi doon na Abuel Zabala ay ganito. Hindi sana nagkaroon ng mas malaking kaguluhan kung sinunod ng tama ang proseso ng batas. Due process of law. At kung pinagbigyan sana ang hinaing ng taong bayan. Hindi lang naman kami ang Iglesia ni Cristo ang doon eh. Marami pa kasama mo, karelihiyon mo. Marami pati nga pari nakipagkaisa andun. Andun. Na naniniwala sila na ang panawagan ng Iglesia ni Cristo ay para sa taong bayan, para sa unity at kapayapaan ng taong bayan. Got regularly sided with the Duterte camp in its feud with Marcos government. Kita nyo? Hindi nyo mapigilan eh. Hindi mapigilan. Kunwari, hindi kami maka Duterte. Hindi kami anti-government. Hindi kami hindi sa ayaw namin kay Marcos. Hindi na. Lumabas na po talaga, diba? Lumabas na daw. Wala pala to eh. Hindi niya, nakalimutan niya na nanalo si Marcos dahil din sa boto ng Iglesia ni Cristo. Nako, kababayan, hindi mo ba alam kung ilang milyon ang Iglesia ni Cristo na bumoto kay Marcos? Kaya nga na magitan ng Iglesia ni Cristo dahil ang Iglesia ni Cristo dinala si Marcos at si Duterte. Baka sabihin mo, hindi totoo yan. Totoo yan. Nako. Political vlogger ka pa at hindi mo yan alam. Nako, political vlogger.
Tama nga po tayo. Ito yung sinasabi ko dati pa eh. Oo, tama daw Kunwari siya. pa kayo na hindi kayo DDS. Di ba? Kunwari pa kayo na hindi kayo DDS. Lalabas at lalabas talaga yung kulay ninyo na maka Duterte po kayo. Ayun na. Oh. So ito parang mas maganda. Oh. Oh. Mali is mali sa pag-aresto. Anong mali? Ito, tingnan nyo to. Panoorin nyo to ha. Ito yung statement nga po ng kanilang whatsoever. Oh, whatsoever daw. Po ang iglesia noong January 13, 2025. Ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa at malamang ay naaalala nyo po ito. Kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan. Actually, mga kababayan, dapat ang una nyong sinabihan dito Oh, kinontra na agad. I-download ang mete. Oh, di ba? Anong ginawa mo? Kinontra mo agad, pinigilan mo agad. May narinig ka ba na maka-Duterte? Ang kapayapaan, katahimikan, unahin ang pag-solve ng problema ng bansa. Ba't mo pinigilan? Ba't mo itinigil ang video? Walang Duterte doon na binanggit. Wala talaga. Nako. Sige, tuloy natin. una nyong sinabihan dito si Digong. Si Digong po yung nanggugulo. O, Tapos na po, isipin nyo, nanggugulo daw si Digong. Nakalimutan ata itong taong ito, dating Pangulo si Digong. Sigurado ka na nanggugulo si Digong? Baka makasuhan ka dyan. Nanggugulo ba si Digong? Anong nanggugulo dun? Ibig mo sabihin, ang naging Pangulo si Duterte, nanggugulo? Nako, baka yung mga didi sa sinasabi mo, baka yan sila ang magalit, hindi kami. Nako. Wala talaga. tapos na po yung termino ni Digong bilang presidente, nangyayailan pa sa politika. So bakit niyo pinagsasabihan yung gobyernong ito? Bakit hindi si Digong yung pagsabihan ninyo? Oh, yun na naman. Yun na. Ayan ang problema sa inyo, tanga-tanga nyo eh. Boy, isipin nyo, tingnan mo. Pinagsasabihan niya ang Iglesia ni Cristo, mga tanga. Kaya ba mga kapatid, sabihan tayong tanga? Sisikat ka talaga sa ginagawa mo, brother. Sisikat ka. Sinasabihan mo ang Iglesia ni Cristo, tanga? Sigurado ka sa ginagawa mo, sabi mo, tanga? Hindi mo ba alam na si Marcos na iniidolo mo, binutuhan ng Iglesia ni Cristo kaya nanalo? O sino ngayon ang lumalabas na tanga? Wala pala ito eh. Kung nasa harap lang kita, hinalikan na kita. Oh, di ba? Kung nasa harap pa lang, yan. Nako. Oy, nakakatawa ka. Huwag mong pagsasabihan ng Iglesia ni Cristo tanga. Dahil kung tanga ang Iglesia ni Cristo, hindi yan uulad. Gaya ng pang-ulad ngayon na tinitingala at nilalapitan ng lahat ng mga politika kagaya ni Marcos na iniidolo mo. Sinasabihan mong tanga? Ba't sila lumalapit? Aber, sinasabihan mong mga tanga, ba't lumalapit ang mga politiko sa Iglesia ni Cristo pag eleksyon? Sasabihan mong tanga? Sino ngayon ang lumalabas na tanga? Ikaw! At talaga, nako, ang sarap mong halikan. Di ba? Sino ba nang gugulo? Ngayon lang po ako nakakita ng presidente ng Pilipinas mula po nung nagkaisip ako. Ngayon lang po ako nakakita ng presidente ng Pilipinas. Nagkaisip ka o baka ngayon wala ka pang isip? Nagkaisip pa na nga ba talaga? Ba't hindi mo nakita ng Iglesia ni Cristo ang nagpanalo kay Marcos at kay Duterte? At hindi mo maalam na milyon-milyong mga Iglesia ni Cristo ang bumoto kay Marcos para manalo as President of the Philippines? Tapos sasabihin mo, makadidiis ang Iglesia ni Cristo? Wala ka talagang Nako, ang sarap mong Nako. Ingay-ingay nung natapos yung termino niya. Ngayon lang po nakakita nun. Oh, kailan ba ako pinanganak? Di ba? Oh, si Cory Iwan ko kung naabutan kailan ko kayo pa. pinanganak. Oh, nung natapos po yung termino ni Cory, nanalo si Ramos, si Cory na nahimik. Tapos, Hindi niya pinakialaman. Well, nagkasalita, pero hindi po nag-create ng destabilization si Cory kay Ramos. Ganun din po si Ramos kay Erap. wala na Di ba? tayong pakialam doon kay Ramos at kay Irap. Para lang yung EDSA DOS, di ba? Ibang usapan yun. Si Gloria, kay Pinoy, si Pinoy kay Duterte. Si Duterte lang po gumawa niyan. Ano? Nagkikriticize naman dati, pero ibang level po kay Digong. Ang gusto niya Ibang talaga level. pabagsakan yung gobyerno, pare-palit yung anak niya. Ayun. So ngayon,
Ngayon, baliktad po talaga utak ng mga ng INC dito eh. Eh, tingnan mo ha, baliktad daw ang utak ng Hindi- INC. Baliktad daw ang utak ng INC. Alin ba ang baliktad doon sa utak ng INC? Nananawagan na para sa kapayaan ng Pilipinas. Yung ba ang baliktad o baka baliktad ang utak mo? Oh, ang panawagan ng INC rally, magkaisa ang dalawang panig na nagtutunggali at nag-aaway. Nako naman. Alin ba? Kung ikaw makakita ng dalawang batang nag-aaway, hindi mo ba sasawayin? Oh, nag-aaway dito. Pangulo at pangalawang pangulo, hindi pa tayo makikialam? Tapos sasabihin nyo, nakikialam kami na Iglesia ni Cristo. Bakit hindi ba kami citizens of the Philippines? Wala ba kayong pakialam? Buti nga, ang Iglesia ni Cristo nakialam eh. Bakit? Walang ibang reliyon na nakialam. Hindi nila alam kung ano ang pinagagawa ng pamahalaan. O di ba? Naalaman nyo, tingnan nyo nang hindi nakinig. Lalong gumulo. Ang ini-impeach doon si Sara, hindi si Digong. Bakit si Digong hinuli? Oh. Ber. Nako, ang ilong mo. Kasing lapad ang ilong ko. Na ang sisihin ninyo, si Duterte, ang sinisisi niyo pa gobyerno. Parang may mali dito. Ano ba? Meron ba? Marami. Meron ba? Meron bang cash? Syunduan? May cash Oy. syunduan ba? Oh. Mga mahal na kababayan, mga kapatid. Alam nyo narinig natin, cash. Cash sanduan. Ano yan? Hindi ba yan paninirang puri at pagbibintang? Kumanda ka, baka abutin ka ng kamalasan mo ng buhay mo. Dahil yung ginagawa mo, pwedeng gamitin yan laban sa'yo. Oh. Diba? You have the right of expression. Pero dapat, you should know your limitation. Baka hindi mo alam. Nakon, pareho tayo vlogger, pero dapat alam natin kung hanggang saan tayo. Oh. Anong cash na sinasabi mo? Ibig mo sabihin, pera-pera na naman? Kagaya ng maraming naririnig natin, ang Iglesia ni Cristo tumanggap ng pera. Sigurado ka ba? Ni isang kusing walang hinihingi ang Iglesia ni Cristo. Baka kayo, kapag botohan, nagpapabayad kayo, ang tawag yan, vote buying. Oh. 5,500 lang, iiba na agad ang iboboto nyo. Oh. Talamak yan sa inyo, pero sa amin ng mga Iglesia ni Cristo, kahit si Duterte nagsabi dyan ng mayor pa, hindi tumatanggap ang Iglesia ni Cristo ng kahit isang kusing. Kahit tanungin mo yan si Marcos na idolo mo. Kahit tanungin mo yan, sino pa man ng mga politika, tanungin mo kung tumanggap. Subukan mo nga na lumapit ka sa Iglesia ni Cristo tapos offeran mo ng pera kung bubutahan ka. Nakakatawa ka. Oh, tutuloy natin ang kasunduan. Ayan eh. Ayan tayo eh. Yan tayo, anong ngayon tayo? Oh. And by the way, mga kababayan, tandaan natin na meron tayong separation of church and state. Oh, alam mo pala yan eh. Walang problema kung itong tao po na to ay nagsasalita base po sa opinion niya mag-isa. Oh, Pero ano problema? ang problema dito, nagsasalita po siya bilang ang miyembro at tagapagsalita mismo ng Iglesia ni Cristo. Oh, ano ang problema dun? Nagsasalita ako, sabi niya, di ba? Nagsasalita ako, no, na dala-dala ko ang buong iglesia. Oh, anong problema dun? O so yung iglesia nangingialam sa politika. Ay, hindi ganon. Kung siya lang mag-isa Hindi eh. ganon. Hindi ganon na porke nakikialam ang Iglesia ni Cristo, nakikialam sa politika. Nakikialam tayo dahil tayo ay citizens of the Philippines. Ibig mo sabihin ang Iglesia ni Cristo hindi Pilipino? Hindi nakatira sa Pilipinas? Kapalagay nyo hindi rin kami apektado? Ibupuls pala ito eh. O ibig mo sabihin kayo lang na ibang reliyon ang nasa Pilipinas at hindi apektado ng kaguluhan? Eh, ang gusto nga namin kapayapaan eh. Gusto namin kapayapaan. Sino ba ang ayaw sa kapayapaan? Baka ikaw. Oh. Ay, nako. Grabe talaga. Okay lang yan eh. Oh, okay lang Kasi pala ang eh. palusot dito ng Iglesia ni Cristo, ng mga miyembro niya, na wala bang karapatan na magsalita ang Iglesia ni Cristo? Eh, mga Pilipino rin naman sila. Oh, totoo. O yung mga miyembro, may karapatan magsalita. Pero yung buong simbahan, wala. At doon na. Yun na. Paano magsabing buong simbahan walang karapatan magsalita? Bakit? Ano bang bumubuo sa iglesia? Di ba mga kaanib? Eh, bupos pala ito eh. O bakit yung mga pare nakikialam, nagrarally pa? Nag-i-endorso pa? O sabihin mo nga, sabihin mo nga yun.
Nag-i-endorse ang mga pari, andong kasama ng mga politician. Ang pamamahala ba nakita mo na nakisaw-saw dyan? Oh. Sino ang mas malala? Ang iglesia ang pamamahala o yung mga kaparian? Ikaw talaga, masyado kang ano. Di ba kasama ni na Laila de Lima, yung mga pari na kung birahin yung kalaban ng Marcos, grabe. Tama ba yun? Kasama pa sila sa pagrally? Oh. Di ba? Kasama ang mga matatandang mga broha? Oh, di ba? Kasama. Kayo ang nakikialam, hindi ang Iglesia ni Cristo. Kami, ang mga Iglesia ni Cristo nagsasalita para marinig ng taong bayan ang ganon na sana naman wag manguna, hindi na tayo makapagsalita. Wag ang tawag dito, mamayani. Ayun, salamat sa Diyos. Huwag mamayani ang paglalabanan at digmaan sa kapwa Pilipino, kundi kapayapaan. Dahil apektado na ang kanilang pagtupad ng tungkulin nila, tapos sabi mong wala kaming karapatan, tapos ang simbahan daw hindi magsasalita. Sino magsasalita? Nakapagsasalita ba ang simbahan? Wala talaga ito. Simple magsasalita dyan ang spokesperson o ang leader na gagamitin ang spokesperson para ipahayag kung ano ang desisyon ng Iglesia ni Cristo. Kailangan sige, subukan mo ang simbahan mo magsalita, baka tumakbo ka. Sige. Yung point, di ba? Yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, kung meron silang reklamo sa gobyerno, okay lang yun. Mga Pilipino sila eh. Pero kung buong simbahan na po magsasalita, mali na po yun. Kasi meron po tayong separation of church and state na base po iyan sa konstitusyon. Hindi po yan gawa-gawa. Base po yan sa konstitusyon natin. And ang problema sa inyo, napaka-entitled nyo na, napaka-pala-desisyon nyo pa. Ayun na. Oh. Ayan. Paano naman yung mga namatay ng tukhang? Ang tanong ko, kayo ba, wala ba kayong miyembro na namatay ng tukhang? Walang problema sa amin kung namatay, kung mag-adik sila. O, sige, continue at natin. Wala ring adik ng Iglesia ni Cristo, kagaya ng mga nasa kagaya nyo. Bakit walang Iglesia ni Cristo na tukhang? Kasi hindi ka gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Bakit? Sino bang gumagamit ng pinagbabawal na gamot? Na gamot. Di ba? Sinong relihiyon? Ang gabi maglasing? Gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Hinuhuli, nasa kulungan. Pumunta ka sa kulungan kung may makita ang Iglesia ni Cristo. O, di ba? Pumunta ka sa kulungan kung may Iglesia ni Cristo nandun. Ang nagbabantay, hindi Iglesia ni Cristo, ang isipin mo, ang ikinulong, karelihiyon mo. Ang nagkulong, karelihiyon mo. Ang tagabantay, karelihiyon mo. Ang umuli, karelihiyon mo. Pumunta ka sa piitan, sa bilangguan kung may makita ka doong Iglesia ni Cristo. Ka? Sige, tuloy natin. Akala nyo kasi napakahusay tinan nyo. Talaga. Yan ito. Kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Totoo naman. Alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen. Napaka-entitled na naman. Yes ko. Nangyari, yung mga nangyayari ngayon. Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Bida-bida rin no? Anong bida-bida? Totoo talaga. Yung mga nangyari, na sinasabi natin ng rally, nangyayari na ngayon. Totoo. Tapos nakikihati pa kayo. Anong nakikihati? Hindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo... So ngayon, nagreklamo ngayon ng Iglesia ni Cristo, pinapatay niya nakakahati-hati na daw po ang bakit hindi ba gobyerno, ang Pilipino. Well, mga kababayan, I beg to disagree, no? So, sabi dito. I beg to disagree? Ito, tingnan nyo to, Ano ba yan? Ito. Yan. Okay.